Chief Police General Nicolas Torre. Nagpunta roon si Torre para bisitahin si ML Party List Representative Laila De Lima. Yun, sinasabi ko sa inyo. Di ba? Pag ikaw na-depress, merong nagmukha kang tanga sa publiko, ikaw ay sinibak, ikaw ay tinanggal. Di ba? Sino una mong pupuntahan? Di ba? Siyempre yung mga importante sa buhay mo, o yung alam mong makakatulong sa'yo, or yung mahal mo sa buhay, o yung pagka-depress mo, yung pagka-stress mo, doon ka una pupunta. Jonel! Ito, bira si Torre. Siguro nakita nito. Baka walang driver. Kasi siyempre matagal na kulong to si De Lima. Baka na naghirap, naiwan ng driver. Ay, baka naman. Ay, De Lima. Yun naman. Sis! Baka naman pwede akong driver. Siguro, medyo naman, hindi naman ako nanalayo sa itsura ni Jonel. May pa naman to. Ano ba ang weakness sa driver ni De Lima? Kitang-kita sa video na tila ibinida pa ang mga sasakyan ng Philippine National Police para lamang sa tila malapresidenteng grand entrance ng kontrobersyal na General Chief ng PNP na si Nicolas Torre III. Kumpirmadong tuluyan ng pinatalsik sa pwesto. Ito ang nakakagulat na balita na tila gumimbal sa lahat ng social media platforms at maging ang media kung saan ay tuluyan ng pinalayas sa kanyang pwesto bilang hepe ng Philippine National Police o PNP ang kontrobersyal na general matapos ang biglaang pag-uutos ng palasyo na siyang pinirmahan mismo ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Tila sunod-sunod ng araw ang karmang dumarating sa buhay ng kontrobersyal na general dahil kamakailan lamang tila tuluyan ng nilaglag at pinatalsik sa kanyang posisyon bilang hepe ng PNP ang nasabing general dahil sa isang biglaang utos at direktibang galing mismo sa loob ng Palasyong Malacanang. Wala mang opisyal na rason o mga detalyadong impormasyon kung bakit pinalaya si Torre sa pagka-PNP chief, ngunit isa lamang raw ang ibig sabihin nito. Di umano na agad na ipinagsabalutan si Torre matapos sa mga iba't ibang kontrobersyal na kinasasangkutan ng hepe ng PNP. Hindi man nagbigay ng malinaw na paliwanag sa pagkakatanggal ni Nicolas Torre III bilang hepe ng PNP. Ngunit tiniyak ni Lucas Bersamin na ang pagkakatanggal nito sa pwesto ay effective o agad-agad at mukhang tila binigyan ng ultimatum na ibigay na ang kanyang mga bagay na dapat i-turn over sa bagong susunod na hepe ng PNP. Sir, itatanong ko yung tanong din ng marami. Ano yung reason bakit inalis po si General Torre? Precisely because we are a country of laws and not of men, that the institutions must be larger than the people who run it. And in this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Matapos ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil na magkomento at nanawagan na ang taong bayan sa mundo ng social media at tila gustong patanggalan di umano ng lisensya ang general matapos ang iba't ibang kontrobersyal na kinasasangkutan nito bilang hepe ng PNP National Police at ayon pa sa kanila, ayan na, sunod-sunod na ang karma na dumarating sa mayabang na general na yan. Dapat di lang matanggal sa kanyang posisyon ang tanggalin sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang lisensya dahil hindi niya deserve na maging pulis. Walang konsensya at walang puso ang general na yan. Walang awa niyang iligal na dinampot na lang basta-basta ang dating presidente ng Pilipinas na si Tatay Digong na napakatanda at siya lang ang presidente na tunay na nagpabago sa Pilipinas at tunay na nagmamahal sa taong bayan. Kaya dapat matanggalan na yan ng lisensya para hindi na pamarisan pa. Ayan na, digital talaga ang karma. Binalikan na si Diwata ng Gaba sa ginawa niya kay Tatay Digong. Dapat lang talaga mapatalsik siya sa pwesto dahil sobrang nakakahiya na ang PNP at tila wala ng tiwala ang taong bayan sa PNP nang dahil kay Diwata. Kaya panawagan namin na dapat hindi lang sa pwesto matanggal sa kanya kundi pati na rin ang kanyang lisensya para hindi na pamarisan pa ng mga susunod na PNP chief. Kaya ang masasabi namin ngayon sa kanya ay deserve niya yan. Sunod-sunod na ang karma sa kanya, hindi pa lang yan.
Dapat tanggalan na yan ng lisensya para tuluyan ang mawala sa PNP. Hindi na pamarisan pa ng mga pulis. Talagang nasampal siya sa pahayag ni VP Sara na ang Gaba di Jude magsaba. Sana'y maging aral mo yan, Diwata. Sa kabila ng ginawa mo sa amo mo, ay ayan, nilaglag ka pa rin sa huli. Ano kayang kadramahan ng palabas ng palasyo ngayon? Bakit biglaan kang tinanggal sa pwesto? Parang kaduda-duda ang galawan ngayon ng Marcos administration. Para lang ba pagtakba ng kontrobersyal na issue ngayon na flood control o para ilagay ka sa NBI? Pero ang magandang balita ngayon ay sinibak ka na at nilaglag ka ng amo mo. Sunod-sunod na yan ay matatanggalan ka ng lisensya. Yan ang Gaba na dapat mong malalasap. And bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sari na sa member ng Bonateros Vloggers. Bang bang! Yon! Nako, napakaganda na pag-uusapan ng mga kababayan. Nako, si Torre, nakarma na nga ba talaga o tuluyan lang tayong niloloko ng mga ere? Kasi ayon sa mga komentaryo ng mga boss natin, sila Boss Dada, si Pulong, si Baste. Ito ay isang palabas lang daw mga kababayan ha, kasi napanood nyo naman sana yung mga video. Na ito ay si Torre ay nagpapataas lang ng presyo. O kasi mga babayan, biruin mo, dalawa silang 4-star. Siguro itong si Torre ay ayaw niya ng ganon. Gusto niya mas tumaas pa siya sa kasama niya may 4-star. O panoorin yung full video. Ganun yan. Lalo mamaya mapapanood nyo kay Coach Oli. Ano ang dahilan? So, ang dahilan na nakikita namin dito mga babayan ay nagpapataas nga talaga ng presyo. Itong si Torre. Nagpapataas ng presyo, no? Siyempre marami na siyang mga nagawa na utos ni BBM, pangunguna na siya ang dahilan na isa sa ginamit ni Pangulong Marcos na si Tatay Digong ay mapunta sa dahig. O di ba? Siyempre parang tumatagal-tagal na. At mga kababayan na, wag kayo ha. Kasi parang binabago-bago lang nila yung mga usapan ngayon dahil yung flood control ay pumuputok. Ngayon, sinibak itong si Torre para mapunta dun sa kanya yung mga vlog natin. At para medyo makakalimutan natin yung flood control. O, di ba? At siyempre, sa kabila ng mga pag-uusap na ganyan, naiisip pa rin ng mga kababayan natin na pera-pera. Yun nga sabi ni Baste, na pera-pera pa rin ang dahilan diyan. O, di ba? Alam yan. At dito sa video na to, makikita nyo naman talaga mga kababayan, itong si Torre napunta kay Dilima. Nako, mukhang kukunin pong driver itong si Torre kay Dilima. Siyempre, kung wala siyang trabaho, di driver na lang. Nako, paktay. Mukhang may... siyempre, alam nyo naman, si Dilima walang boyfriend. Bullshit ka, boy. At siyempre, naalala ka agad ni Torre itong si Dilima. Ay, meron namumuong something. Ang masama dyan, magkaroon na naman sila ng iskandal. Imagine niyo mga babayan, mga kumare, no. Kung naging driver si Torre ni Dilima, tapos nagkaroon na naman sila ng iskandal, may nagkaroon na naman ng iskandal video. Ano kaya itsura? Papayag ko kayo, panoorin niyo ba yun kung magkaroon man ng ganon? Sige nga, comment nga ako dyan mga mare. Pag nagkaroon ng ganyan, panoorin niyo ba yun? Naku po, Diyos ko. At yun na nga, syempre sa aming mga DDS, mga kababayan, hindi kami basta-basta naniniwala dyan. Lalo nagsalita nga itong si Baste about sa ganyang mga issue. Pera-pera, pataasan. No, pagka inoperan si Torre na mas mataas, di dun siya. Syempre, mukhang nakakalimutan na itong si Torre. Palabas talaga yan mga kababayan, hindi yan basta-basta. Tapos papalit mo ng NBI director. Hindi mga abogado yan. Anong gagawin niya ni Torre doon? Magpapagwapo. Hindi naman siya gwapo. Tinan mo. Lalong maraming magagalit sa kanya dyan. Biruin mo, hindi naman siya abogado, magiging NBI director. Sabihin nila, di ba, maputok, baka maging NBI director. Anong alam niyan sa batas? Wala nang alam sa batas yan. Biruin mo, pinakuha nga si Tatay Digong sa ICC na hindi dumaan sa due process. Hindi mo kasi siya, at hindi mo siya abogado Sige lang siya sunod, no? Tuwan-tuwa naman. Kaso,
ilang taon na lang, delikado tong mga to, no? Pagdating ng 2028 at naupo na si BP Sara, paktay ka nga Tore. Lahat ng mga galamay ni BBM dyan, magsipagtago na kayo kasi tatanggalin din kayo dyan at ibibigyan kayo ng tamang parusa. Hindi yan basta-basta. Sa daming mga pinagagawa nitong mga ere, syempre hindi naman basta-basta ganun. Napapayag din ang pamilyang Duterte na mga mawalang hiya na binastos yung kanilang ama. At syempre mga Pilipino ay galit na galit din sa kanila. Kailangan talagang maparusahan yung mga nasa likod ng ganyan, no? Tulad ni Trillanes, di ba? Nakasuhan na, nagpiyansa na. Soon maghihimas rehas din yan kasi talo man yan sa kaso sa pinagsasalita niya kay Tatay Digong dati na ikaw marami kang bank account, bilyon-bilyon, at hindi naman pala niya patunayan. Tapos yung bangko nagsalita na wala naman silang nalalabas ng mga ganun, di ba? Doon pa lang yari na si Trillanes. So abangan natin yan, medyo matagal-tagal pa yung mga hearing na yan. Kita nyo na nahimik na si Trillanes, di ba? Soon yan, maghihimas din ng rehas yan. Kasi malamang talo talaga yan sa kaso na sinampa ni Baste. Di ba? So ganito mga babayan, at sana panoorin yung full video kasi napakaganda nitong vlog natin. Yari kayo kay Coach Oli. Nakakatawa to mga babayan at ay kikiligin kayo ng konti. Kikiligin talaga kayo. Magkakaroon ng love team. Tore at De Lima, driver na, at abangan nyo yung iskandal nila. At kung nagustuhan mo itong video na ito mga kumare, mga kumpare, mga kumpare, ay don't forget to like. Ganun lang, isang like mo lang na ganyan, wala nang bayad dyan kahit piso. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na dyan mga bossing, mga mare, no? At shoutout mo sa mga nakasubscribe na dyan. Sana lagi nyo napapanood yung ating vlog tuwing alas 10 ng umaga at sa hapon alas 6 ng hapon. At kung hindi nagbatingting sa inyo sa YouTube, kalkalin nyo lang at panoorin nyo naman yung ating mga video. Okay, dire-diretso lang tayo. Kinikilig si Marjo. Sinikilig ka yan. Abang may scandal ng pagka naging driver si Toria. Abangan ko rin yan. Sige boy, i-play mo yan, daldal mo. So, play mo na yan, panoorin mo hanggang dulo. Alright, let's go boy! Tore, naninilaw na. Yung pambihira si Tore. Mukhang nagkahepa. Tore, naninilaw na. Pangalawa, Tore, nanindigang hindi magre-resign. Sabi ko sa inyo, makapalang mukha niya si Tore. Pangatlo, John Vic, napikon kay Tore. Sabi ko, may away talaga yan dalawang yan. Nagkakapikunan yan ito, pag-usapan natin yung unahin na natin itong mga idol ng mga buang. Sige, pasok, Tore. Matapos ang biglaang pagsibak sa kanya kahapon sa kamera, unang nagpakita sa media si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre. Nagpunta roon si Torre para bisitahin si ML Party List Representative Laila De Lima. Yun, sinasabi ko sa inyo. Di ba, pag ikaw na-depress, merong nagmukha kang tanga sa publiko, ikaw ay sinibak, ikaw ay tinanggal. Di ba? Sino una mong pupuntahan? Di ba? Siyempre yung mga importante sa buhay mo, o yung alam mong makakatulong sa'yo, or yung mahal mo sa buhay, o yung pagka-depress mo, yung pagka-stress mo, doon ka una pupunta. Junel! Ito, bira si Torre. Siguro nakita nito. Baka walang driver. Kasi siyempre matagal na kulong to si De Lima. Baka na naghirap, naiwan ng driver. Ay, baka naman. Ay, De Lima. Yun naman. Sis! Baka naman pwede akong driver. Siguro, medyo hindi naman ako nanalayo sa itsura ni Junel. May pa naman to. Ano ba ang weakness sa driver ni De Lima? Sige, kayo na sumagot. Hindi na ako, ha? Kayo naman. Hindi ako parating lang nagsasalita dito. Dapat kasali kayo. Okay. Ano sa tingin ninyo ang mga katangian na gustong driver ni De Lima? Papasa kaya si Torre? Isipin mo, yan ang una niyang dinalaw. Happy birthday, De Lima. Sana mapunan lahat ni Torre ang pagkukulang ng iyong driver. Na ginugunita ang kanyang kaarawan ngayong araw. Sa tanong na kung kamusta ako, naghahanap buhay. Ito malikot. So, nagulat ka, you're relieved, or you found it over?
So many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo na muna sila. I'm still composing my thoughts. I'm still composing my thoughts. And Hindi siya makasagot, no? Kung kamusta na siya, ganyan-ganyan. Ay, nakakaawa to si Torre. Nakakaawa, ha? Sabi nga ni Baton, naawa siya. Kasi mamaya may kukwento ako bakit na parang kawawa. Ako, hindi ako naawa, pero mukhang kawawa talaga. I'll be making a statement in due time. Sabi ni Torre, wala siyang tampo kay Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos sa kanyang pagsibak at nagtalaga sa kapwa Ilocanong si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang officer in charge ng PNP. Ano pa ng tagline? Look at me straight in the eye. Nakong, wala ka sama ng loob. May pa look at me straight in the eye. Sige, panindigan mo yan. Mamaya babasagin ko yan. Do I look like somebody who is bitter? Do you think it wasn't fair, sir? Kung ano po yung nangyari? Wala nga akong sama ng loob. And I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. Tinanong din si Torre kung kinausap siya ng Pangulo matapos ang kanyang pagkasibak. Kung meron man. Tapos kayo ng presidente. Executive privilege. Yo! So wala siyang sama ng loob. Ang tanong, nung siniba ka ba, kinausap ka ng presidente? Executive privilege. Amin na lang. Ha? Naalala nyo, nung kino-corner ito ni sa Senate hearing ni Cayetano at saka ni Amy. Puro sila executive privilege. Ngayon, ginagamit niya ulit hanggang interview, executive privilege. Na, bakit? Kasi kung kinausap ka, sasabihin mo, yes, nagkausap kami. Ano pinag-usapan nyo? Hindi ko na, saka na ako magsasalita. Ba't sinasabi mo executive? Hindi ka pa kinakausap, bugok! Niloloko mo naman yung tao eh. Di ba? Ang dali mo namang sabihin kinausap ka na ng Pangulo eh. Hindi mo masabi. Binura din ni Torre ang mga haka-haka na siya ang uupo bilang bagong NBI director dahil hindi raw siya kwalipikado. Ayaw niya rin sagutin ang mga espekulasyon kung tatanggapin niya ang ibang pwesto sa gobyerno kapag siya'y inalok ng Pangulo. Let's just wait for the official announcement kung meron man. Pero sir, tatanggapin niyo kung meron. Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. So, kung inalok ka, tatanggapin mo, antayin na lang natin, antayin. Bobo ka na lang pag tinanggap mo yun. Hindi, di ba? Bigyan ko kayo halimbawa. Pakonsuelo de Bobo yun eh. Sabi nga, yan ang pinakamataas PNP chief. Tapos tinanggal ka. Pwede ka namang ilipat eh. Di ba? Ilipat ka muna. O nauna yung announcement ng paglipat. O di ba? Hindi. Minidya ka agad. Sinibak ka. Pero para hindi ka magtampo, bibigyan ka ng posisyon. Parang si Gadon, ginawa ng posisyon eh. Wala naman yung posisyon niyang ganung dati, di ba? Yan ang pakonsuelo de Bobo. Kaya nga bagay kay Gadon yun eh. Bobo ng bobo. Kaya binigyan ng pakonsuelo de Bobo si Gadon. Ayan, hindi ibibigay sa'yo. Bobo ka pag tinanggap mo yun. Pabira ka, Torre. Matalino ka naman siguro. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement. Nag-file na raw ng vacation leave si Torre para pag-isipan ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Pero nananatili raw siyang nasa serbisyo at patuloy ang pagsuporta sa Administrasyong Marcos. I took a leave, which I will do. I think the second time in my career. For approval of the Chief PNP. And I'm planning to use the maximum leave authorized, yung my vacation leave, my service leave. So, nandun muna tayo. So, ibig niyang sabihin, hindi siya nalulungkot, pero pagkatapos noon, magli-leave siya. Pangalawang beses pa lang niyang ginawa. Ngayon pa nataon. Kung kailan kasi nibak. So, hindi ka nalulungkot yan. Sa lagay nang yan. Tingnan mo yung pagmumukha mo. Ito to, hindi ka nalulungkot. Tingnan mo. Hindi ka nalulungkot, nag-leave ka. Tapos gagamitin mo na lahat ng leave mo. Uubusin mo na. Sa madaling salita, mahaba. Hindi mo alam kung hanggang kailan. Mahaba. Hindi ka pa nalulungkot niyan. Ewan ko. Service leave. Vicky, nagpasalamat din si Torre sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa kanya. Eto, muna dito tayo. Medyo naguluhan ako doon. Sabi niya hindi siya nalulungkot, pero nag-leave siya. Diba? Mahaba pa. Pero ganyan naman yan si Torre. Lalabas yan sa media, hindi niya ipapakitang affected siya. Pero sa katunayan, affected yan. Naalala ko noon sa siege, nung sumuko si Pastor Kibuloy, isipin mo, siyang nagsaing. Siya nagtagal doon, siya naghanap doon. Siya lahat. Tapos sumuko si Pastor Kibuloy sa ISAP. Nung tinanong siya, patungkol kay Pastor, wala siyang masagot. Kinabukasan, bida na siya. Di ba? Ganito to si Torre.
Kaya nag-iisip muna yan sa simula kung anong isasagot niya na hindi siya mapapahiya. Kaya hindi niya masagot about doon sa kanyang kung saan siya ililipat. Lulusutan niya muna. Naalala nyo, yung katungkol sa SAGE, susubukot si Pastor Kibuloy. Hindi siya agad, pinagbabalaki niya siya sa kanya sumuko, pero nung tinatanong, walang alam. Di ba? Pero, mapupunan nyo ron. Kitang-kita sa pagmumukha niyang masamahan loob niya. Talagang mukhang kawawa ang itsura ni Torre doon. Same thing dito, nakikita mo pinipilit niyang tumawa. Pero hindi niya maitago. Wala siyang masagot. Wala silang problema. Okay sila, pero para sa kanya, pahinga muna ako. Okay, hindi ko tatanggapin yung patungkol dyan sa NBI kung ano man pwesto. Basta as of now, pahinga muna ako. So sa madaling salita, na-depress. Next topic po tayo. Ito, si Torre, umamin. Umamin si Torre. Naging driver siya ni De Lima. Ito, di ba? Tingnan natin. Sa tanong na kung kamusta ako, okay, andito, naghahanap buhay. Pumasok ako sa Grab delivery, sa food delivery, at nakatanggap ako ng message sa aking app, at nakakita ako na birthday cake. So I delivered it. Nagkataon pala, birthday ni Congressman De Lima. So nagulat ako na nadala kong cake sa kanya. Di ba? Yung sinasabi ko kayo sa inyo eh. Eto, gusto maging driver ni De Lima. Pero seriously, ano kayang, bakit gusto niya maging driver ni De Lima? Pansin ninyo, kahit kayo dilaw, dito halatang halata, naninilaw ka, Torre. Bigla-bigla kang nagkahepa. Tingnan nyo itsura. Naninilaw. Kaya naman pala, full support ang mga dilawan dito kay Torre. Tingnan nyo, hindi nyo napansin? Sino ang affected sa pagkakatanggal nito? Pulahan ba? DDS ba? O dilawan? Pansinin nyo yung mga vlogger nila. Tingnan mo, sinong mga politikong affected? Dilaw. Vlogger na affected? Dilaw. Ano kaya? Ito, may tanong ako sa inyo. Ano kaya ang meron kay Torre? Bakit gusto siya ng dilawan? Sige, tanong lang natin. Alisin muna natin dyan si Torre. Tanungin ko kayo, anong meron kay Torre na nagustuhan ng dilawan? Pangalawang tanong, pakisagot nyo dyan. Sa tingin ninyo, ano ba ang katangian nila? Yung dilawan naman, anong katangian? Komunista ba sila? Or mapagmahal sila sa kapwa? Magnanakaw ba sila? O mabait sila sa kapwa? Mamamatay tao ba sila? O gentle sa taong bayan? Totoo ba sila? O mahilig mag-spin? Mahilig sa optics? Kayo nang sumagot. Ano ba ang dilawan? At anong nakita nila kay Torre? Dahil bigla silang affected eh. Di ba? Alam mo, ito si Torre. Diretsuhin ko po kayo. Nobody naman to. Before siya pinansin ni Bongbong Marcos, ang daming nitong problema. May kaso, ang pagkakadinig ko pa nga dyan, meron siya mga lugar na hindi, may persona non grata siya, hindi siya pwedeng lugar na mapuntahan. So, wala naman to eh. Tapos, sumulpo to siguro ginawa niyang application, yung ginawa niya kay Pastor Kibuloy, nag-apply to kay Bongbong, maharas, ginamit ni Bongbong para makidnap si PRRD. Naharas, na siguro natuwa ang dilawan. Alam mo naman, ang dilawan kahit masama, basta tatama sa Duterte, okay na sila eh. Tanong ko lang, si Torre kaya galit sa komunista? May nagtatanong lang tayo. O kakampi ng komunista? Tanong lang naman yan. Diba? So, ang optics dito ay dilaw. Yan ang gusto nilang palabasin nito si Torre. Saan lang ba na-discover to si Torre? Bakit? Meron siyang pinapreskon na nag-road rage. Ginamit niya yung isang masamang sitwasyon para siya makilala at ma-TV. So ngayon, feel na ni Torre. Na-TV na siya. Nagkakumahog ang media para interviewin siya. Nakakahiya nga lang kahit sinibak siya. Pero isipin mo, after kang sinibak, anong una mong optics? Dilaw. Nag-deliver ka kay De Lima.
Nagpunta ka sa kamera? Napapagdugtong-dugtong nyo na? I smell something fishy. Abangan nyo yan. Yan sinasabi ko sa inyo. Imulat ninyo mata ninyo. Hindi po yan nagkataong birthday lang ni Dilima. Hindi po yan nagkataon na diyan nagpa-interview si Torre. Hindi po totoo. Wag kayong umasa sa ganun. Nako, wag kayo. Ang sa akin diyan, merong gustong palabasin. Gusto nyo ng sign? Gusto nyo ng katunayan? Antayin ninyo yung mga promotion ng Dilawan. Tingnan mo, susunod-sunod yan. Parang minessage sa GC. Kayo mga Dilawan, eto, support tayo kay Torre. Baka sumunod, mga komunista. Hindi ko sinasabing komunista yung mga Dilawan. Baka kayo nagsasabi nun, ako hindi komunista yung mga Dilawan. Hindi po sila komunista. Pero baka mamaya sumuporta susunod kay Torre, mga komunista na. Mapapansin nyo yan kasi pupunta sila lahat doon. They will go to the rest. Tingnan nyo kung sinong re-rescue kay Torre. Yun ang kulay niyan. Kaya sabi ko, pambihira si Torre. Nung na-depress, biglang nagkahepa. Dilaw. Di ba? Tuloy natin yung video. Saglit. Okay, andito, naghahanap buhay. Pumasok ako sa Grab delivery, sa food delivery at nakatanggap ako ng message sa aking app. Gustong-gusto niya yung mga camera. Ayan siya, dyan siya. At nakakita ako na birthday cake, so I delivered it. Nagkataon pala, birthday ni Congressman De Lima, so nagulat ako na nadala kong cake sa kanya. Sir, may offer daw sa yung position. Naki-happy birthday na rin ako. Sir, may bagong position na in-offer sa inyo. Let's just wait for the official announcement, kung meron na. Ano po rin, sir, tatanggapin niyo kung meron. Ayan na yung kanina. Next topic po tayo. Eto, ituloy natin. Tong kalokohan ni Torre. Hindi daw siya magre-resign. Ang relief ko is for the appointment. Yes. I have to still get guidance whether I'm fired from the PNP so that I will lose my 4-star general. Yes. And that's quite a different thing. Okay. No. Kasi out of the service so, ibig sabihin, sir, diba? Ano ibig sabihin, sir? I'm still a policeman with a 4-star general rank. Kaya hindi po kayo nandun sa turnover? That is an assumption of office kasi nung the night before I was relieved and the office is empty. The office is vacant. So it has to be filled and it was filled the next day. Pero hindi naman lang siya pang mag-early retire. Wala sa... That will be part of my statement in the coming days. Sir, bukas pa daw yung NBI kasi, sir. I'm not qualified for it. Sir, sabi mo... Okay. Napaliwanag natin. Ito yon. Ang sabi niya, 4-star pa rin siya. At hindi siya, nung tinanong kung siya ba ay magbibitaw, o siya ay magre-resign, hindi siya makasagot. Kasi, na-relieve daw siya sa posisyon niya. Pero hindi daw siya tinatanggal. Magkaiba kasi yon. Yung posisyon niyang PNP chief, tinanggal siya. Tinanggal. Sa madaling salita, diretsoy na natin sinibak. Pero hindi siya fina-fire. Sabi niya, yun ang ginamit niya na word fire. Hindi siya tinanggal bilang pulis. Okay? So, pulis pa rin siya. Ibig sabihin, 4-star pa rin siya. Kaya ang follow-up question nung media, hindi ka pag magre-retire. Ang sagot niya, saka ko na lang yan sasagutin. So sa ngayon, naghahanap pa to. Baka nagpapataas ng offer, di ba? So sa madaling salita, paiksiin natin, hindi siya magre-resign. As of now, hindi siya magre-resign. Siguro pag may mataas na offer o may mataas na pwesto na ibibigay sa kanya o hindi natin alam kung anong kasunduan nila dyan, para siya ay mag-resign. Bakit po? Kasi pag kailangan, isa lang ang 4-star. Diba? Ginawang PNP chief si Nartates, pero parang ang lumalabas doon ay magulo. Dahil dalawa silang 4-star, isa lang dapat yun. Naiintindihan nyo. So hindi maliwanag kung ano yung lagay. Pero sabi niya, susunod siya sa Pangulo, tanggap niya, pero hindi niya masagot. Kasi, pulis pa rin siya, 4-star pa rin siya. Di ba? In short, ang basa ko rito, aking opinion lang, may tatanggalin niyo ko. Marami akong alam. Anong offer niyo? At nang ako'y makapagretiro ng maayos.
Pero kung wala tayong kasunduan, ay, di ako magre-retire. Ako ang 4-star, di siya ang PNP chief. Karapatan ko yun sa batas. Naunawaan nyo. Opinion ko lang naman yan. Pero tandaan nyo, makapal ang mukha nito. At kita mo, humanap na agad ng backer. Binitawan siya ng Pangulo, punta siya agad sa Dilaw. Hindi man niya inadmit, actually, dininay nga niya na siya ay hindi tatakbo sa politika. I-deny man niya, yun ang lumalabas ngayon. Tumatakbo siya sa kabilang kampo. Definitely, hindi makakatampo sa DDS. Baka pagtatampalin niya ng mga DDS. Saan siya pupunta? Doon sa NICS. Doon sa Dilaw. Unless, may hulog ng langit. At mayroon silang magandang kasunduan. Pero tingnan po natin ito. Ito ang totoong nangyari. Nilaglag talaga to. Ito, pag-usapan natin ang tunay na dahilan kung bakit natanggal si Torre. Napikon si John Vic. Napaamin. Sa isang pagtitipon sa Makati, eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News si DILG Secretary John Vic Remulla matapos ang pagsibak kay dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Kung kahapon sabi ni Remulla, wala siyang naging papel sa pagkakasibak ni Torre, pag-amin ngayon ni Remulla, tinanong siya ng Pangulo kung ano ang recommend niya ukol dito. Inamin din ni Remulla, di sila nagkasundo ni Torre sa rigodon ng mga opisyal sa PNP. Matatandaan nitong August 6 lang ay ni-reassign ni General Torre ang 13 senior police official kabilang ang number 2 senior official na si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Hindi ito inaprubahan ng NAPOLCOM na pinamumunuan ni Remulla bilang ex-officio chairperson nito. Pero ipinatupad pa rin ito. Ay, teka muna, ibalik natin do. Pati ikaw, Fernando, sibak na spokesperson, nagdidikit ka kasi. Maputi ka, nahawa ka ng kaitim. O, hindi ko iniinsulto yung maitim, maitim din ako. Proud lang. Proud to be dark. But anyway, ayan, nahawa ka. Kaya kayo mag-iingat kayo. Hindi yung dikit kayo ng dikit sa mataas na tao. Ang akala nyo yung mataas na tao na yon, parang hari. Nakita nyo ba yung convoy na ito? Sino nakapanood ng video na may convoy ito? Daigang presidente. Ang daming bodyguard. Pero ang gusto niyang kadikit niya. Si Pahardo. Wow. Ano kayang meron? Hindi ako yung nagdududa lang. Laging nasa likod. Di sabay sila sinibak. Sinibak din to eh. Sinibak din. Mag-iingat kayo sa dinidikitan ninyo. Kasi pag dumidikit kayo sa maitim, sa may maitim na balak, madadamay kayo. Pag kumapit kayo sa madumi magtrabaho, kahit wala kayong masamang tinapay, damay kayo. Pero hindi ko rin alam kung wala kang masamang tinapay. But ang point ko lang dito, di ba? Okay ka naman dati. Maganda naman ang posisyon mo bago na epal-epal to si Torre. Dati ka na namang okay. Ngayon nadamay ka. Di ba? Anong tingin sa'yo? Isipin mo, sabay kayo sinibak. Ano ibig sabihin nun? Bilang ex-officio chairperson nito. Pero ipinatupad pa rin ito ni General Torre sa kabila ng utos ng NAPOLCOM. This is a difference of opinion. Presidente at ni General Torre. It's actually me first. Kaya kita nyo? Umamin na. Ano sabi? Kahapon, ang sabi niya, desisyon to ng Pangulo. Pero ngayon, ang kwento iba na. Tatandaan nyo po. Ito, number one fact. Huwag kayong maniniwala sa kahit anong sasabihin ng politiko. Ang titingnan ninyo yung actions nila. Kaduda-duda eh. Kaduda-duda na ito yung desisyon ng Pangulo. Anong sabi nito si John Vic? Tinanong daw siya ng Pangulo kung anong magandang gawin kay Torre. At inamin ni John Vic na meron silang hindi pagkakasunduan. Di ba? So, kailangan ituloy yung nararapat. Hindi lang ng isang gusto ng isang tao. Yan ang punto ni John Vic eh. Inikot-ikot kasi itong mga posisyon sa NAPOLCOM. Ayaw niya. So hindi dapat yung desisyon lang ng isang tao. Dapat yung buong organisasyon ang nagde-decide para sa kanya. So sa madaling salita, napikon si John Vic. Hindi man niya sinasabing diretso, pero meron silang hindi pagkakasunduan. Tinanggal mo eh. Pinasibak mo sa presidente. Ano pa ba yun? Hindi ka nagalit, pinasibak mo. Ano ibig mo sabihin mo? Kaibigan mo siya? Mahal mo si Torre? Concern ka kay Torre? Nagkamali, pinasibak mo. Pwede mo namang kinausap eh.
Ha? Tinanong ka ng boss mo, anong gagawin natin dito sa tao natin? Oh, pinasibak mo. Isa pa naman to si Bongbong Marcos. Kaya kayo mag-iingat kayo mga nakadikit kay Bongbong Marcos. Kasi katangian niyang si Bongbong Marcos, hindi naninindigan. Yung ginawa kay BP Sara, ginawa sa'yo, Torre. Dahil mayroong bumulong-bulong dyan kay insecure kay BP Sara. Bumulong-bulong. Patanggal mo yan. Banatan mo yan. Hindi natin alam kung ang bumubulong yung katabi niya sa kama o kamag-anak niya o pinsan niya. Hindi natin alam. But definitely, same sila ng bulong nito si John Vic. Yan ang problema ng leader na walang tayo. Pag ang bumulong sa'yo, hindi mo kayang panindigan. Sisibakin mo talaga kahit na mayroon kang utang na loob. But this time, I think yung pagsibak niya kay Torre is good for the country. Nagkataon lang. But my point is, wala talagang walang yagbols yan si Bongbong Marcos. Hindi niya pinanindigan si BP Sara. And ngayon, na nagpakidnap pa ng tao ito si Bongbong kay Torre, according mismo sa kapatid niya, pinakidnap si PRRD, hindi niya pinanindigan. Bakit? Mas takot yan sa Rimulya. Kaya pag naipit sa gitgitan yan, si Bongbong, ang leader dapat pag naipit sa gitgitan, hindi duwag, maninindigan. Hindi mangiiwan. O teka muna, baka magalit sa akin ng Rimulya. Tabi ka. Ganyan ang ginawa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.